So, good day class. Magsa-start na tayo ngayon or magpo-proceed na tayo ngayon sa bago nating discussion, which is the 19th century Philippines as Rizal's context. So dito, matatalakay natin kung ano yung mga pangyayari noong 19th century na nakaapekto ng mabigat or sobrang nakaapekto sa pag-iisip, pag-uugali ni Rizal. Bakit naging ganun yung thinking ni Rizal? Bakit naging ganun yung behavior, your attitude ni Rizal? So, syempre, may kaugnayan yun sa kung ano yung nangyayari sa lipunan na kanyang ginagalawan. So, syempre, alam naman natin na kung ano yung pag-uugali natin ngayon ay may epekto yung nangyayari sa environment natin or sa ginagalawan natin. So dito mapapag-aralan natin yung mga pangyayari noong 19th century na nakaapekto ng lubos sa buhay ni Rizal. So, meron tayong 4 na subtopics dito: economic context, social background, political landscape, and Rizal's life in society. Pero sa ngayon, hanggang social background lang muna tayo. Economic context at social background. Next na, or sa sunod na, yung political landscape and Rizal's life in society. Hinati ko kasi masyadong malawak yung sakop or masyadong marami yung sakop ng political landscape. Mahaba-habang discussion, kaya hiniwalay ko siya. So proceed na tayo. Economic context. The flowering of the nationalist movement in the late 19th century could scarcely be possible without the economic growth which took place in the 19th century. Philippines, particularly after about 1830. So, bago ang lahat, pag sinabi nating 19th century, ano yung 19th century? Kailan yun? So, pag sinabi nating 19th century, ang sakop niyang taon is 1800s to 1899. Okay? Ulitin ko, 1800s. 1800 ha. 1800s hanggang 1899. Yun yung sakop ng 19th century. Sa pagitan ng mga dates na yun, nabuhay si Rizal. Pinanganak si Rizal noong June 19, 1861. At namatay si Rizal noong December 30, 1896. Okay? Pinanganak si Rizal noong June 19, 1861. Namatay si Rizal noong December 30, 1896. So, nabuhay siya sa pagitan ng 1800s to 1899. At yun ang tinatawag nating 19th century. Export economy brought an increasing prosperity to the Filipino middle and upper classes. It also brought into the Philippines both the machinery and the consumer goods. So, export economy. Pag sinabi nating economic context, ito yung ekonomiya ng Pilipinas noong 19th century. Pag sinabing ekonomiya ng Pilipinas, ano yung number 1 na pinagkakakitaan ng mga Pilipino or ng mga tao sa Pilipinas noong 19th century? So, ano yung number 1? Agrikultura or agriculture. And ano yun? Export economy, galleon trade. Okay? Although nag-start ang galleon trade before 1800s, malaki yung naging epekto nun sa pagpasok ng 19th century. Malaki yung naging epekto ng pag-start ng galleon trade or ng pakikipagpalitan ng kalakalan sa pagpasok ng 19th century. Kasi alam naman natin na noong mga panahon na yon, noong 19th century, doon pa lang nagsisimulang mag-flourish ang Pilipinas. Doon pa lang siya nagsistart makilala. Doon pa lang siya nagsistart maging unti-unti, maging industrialized. Doon pa lang siya nagsistart maging industrialized country. So, paunti-unti hanggang sa kasalukuyan. So, okay, galleon trade. Sa pagbubukas or sa pagsisimula ng galleon trade, doon natin nakilala ang ibang lahi. Doon nag-start makarating dito mga Chinese, Malaysians, Europeans, and Americans. At sa pagpunta nila dito, hindi lang produkto yung dinadala nila, kundi tao din mismo. Sila din dito na may ibang dito na naninirahan or nagnenegosyo. May iba rin na
kultura, nagbibigay ng kultura. So, hindi lang produkto, kundi kultura at thinking or pag-iisip natin. Hawahan na rin syempre yung thinking natin. No? Kung ano yung thinking nila sa lugar nila, nadadala nila dito at na-adapt natin. The figures for Philippine foreign trade for the beginning, middle, and end of this period are significant of what was happening. So, yung pagsisimula raw ng foreign trade ay sa pagsisimula, sa kalagitnaan at sa pagtatapos ay malaki yung naiambag nito sa kung ano yung mangyayari pa sa hinaharap or sa susunod na mga taon. By this time, many of these inquilinos were equivalently hacienderos in their own right, passing on from one generation to the next lands they rented from the friar hacienda and farming them by means of their share tenants or kasama. Basahin ko na lang muna ha. The prosperity which the new export economy had brought to some may be illustrated by the case of Rizal's Chinese ancestor Domingo Lamco. When he had come to the Binyan Hacienda in the mid-18th century, the average holding of an inquilino was 2.9 hectares. After Rizal's father had moved to the Calamba Hacienda, the Rizal family in the 1890s rented from the hacienda over 390 hectares. But on the friar haciendas, rising prosperity had also brought friction between inquilinos and haciendas as lands grew in value and rents were raised. A combination of traditional methods and modernizing efficiency led to disputes, ultimately over who should reap the larger part of the fruits of the economic boom. Eventually, this would lead to a questioning of the friars' right to the haciendas, but it is a gross misnomer to speak of the revolution as an agrarian revolt in the modern sense. For it would not be the kasama who would challenge friar ownership, but the prosperous inquilinos, and their motives would be as much political as economic to weaken the friars' influence in the Philippine political life. So, ano ibig sabihin nun? So, sa ekonomiya muna tayo ng Pilipinas, mag-start muna tayo bago natin yan i-discuss. Sa economic context ng Pilipinas noong 19th century, merong tatlo. Una dyan yung taxation or pagpataw ng buwis. And, saan na yun? Wait lang. Okay. So, una na dyan yung taxation, galleon trade, taxation, and polo y servicio or forced labor. So, dun, na-discuss na natin yung galleon trade, yung kanina. Ngayon, nandito na tayo sa taxation or sa pagpataw ng buwis or difficult system of taxation. So, nabanggit dito yung inquilinos. Sino ba yung mga inquilinos? Yung inquilinos, sila yung rumerenta ng lupa ng mga hacienderos or ng mga friar hacienderos. Sila yung nagre-rent ng lupa, nagko-cultivate ng lupa. Sila yung nagre-rent, sila yung gumagamit dun sa lupa. Then, sino yung mga nabanggit na mga kasama dyan? Or yung share tenants or kasama. So, sila yung mga magsasaka. Sa system nila, tatlong bumubuo dyan. Number one is yung friar hacienderos or yung mga hacienderos, yung mga government official na may hawak ng lupa. Inquilinos, sila yung rumerenta dun sa lupa. Sila yung nagbabayad ng buwis sa hacienderos. At itong pangatlo, ito yung mga kasama or sila yung mga magsasaka na tumutulong sa inquilinos. Tauhan sila ng mga inquilinos. Okay? So, ano yung hard time sa kanila? Itong si Friar, dahil nakikita niya na nagiging matagumpay yung negosyo ni inquilino sa pag-rent ng lupa, ang ginawa ni hacienderos or ni government official na may hawak ng lupa, pinapatawan niya ng sobrang laking buwis si inquilino. Dagdag siya ng dagdag ng buwis kay inquilino, at si inquilino naman ipapasa niya kay magsasaka syempre yung pressure, yung bigat nung buwis. Kumbaga papagtrabahuhin niya ng double time si magsasaka para ma-reach nila yung pataas na kota para mabayaran nila yung buwis na pinapataw ni government official or ni haciendero.
So si magsasaka naman, magtatrabaho siya ng magtatrabaho, double time, triple time pa. Magtatrabaho siya ng magtatrabaho para ma-reach nila yung quota para may maibayad sila sa prior. So dumating sa point na nagrereklamo na yung mga magsasaka dahil kulang yung pinapasweldo sa kanila, hindi rin sila kayang bayaran ng maayos, mapagod, mahirap na gawain, hanggang sa hindi nila ma-target, hindi nila makuha-kuha yung target. So si inquilino, so babalik yung pressure kay inquilino kasi makukulangan siya sa pangbayad ng buwis. Si friar naman, gigipitin si inquilino dahil hindi niya mabayaran yung buwis, gigipitin niya ng gigipitin at tataasan pa niya ng tataasan yung buwis hanggang sa paunti-unti na yung lupa na kayang rentahan ni inquilino. Anong kinalaman nun sa buhay ni Rizal? So si Rizal is mula siya sa pamilya ng mga mayayaman. Mula si Rizal sa mayamang pamilya. And yung number one business ni Rizal or ng family ni Rizal is pagsasaka, or not exactly pagsasaka, pero mga inquilinos yung family ni Rizal, or nagmamay-ari sila ng malalawak na lupain. Okay, so ibig sabihin, sa madaling salita, naapektado yung pamilya ni Rizal sa pagpapataw ng buwis ng mga Espanyol, sa mga government official or ng mga hasyenderos na yan. So dun pa lang naramdaman na ni Rizal yung epekto or yung presensya ng mga Espanyol sa Pilipinas. Dun pa lang naramdaman na ni Rizal yung presensya ng paghihirap na nanggaling sa mga Espanyol. Hindi man direkta sa kanya, pero sapol or natamaan naman yung pamilya niya. So, ibig sabihin, usapang ekonomiya pa lang or usapang kabuhayan pa lang, naramdaman na ni Rizal kasi unti-unti na hindi naman naghihirap mismo si Rizal, pero unti-unti nilang naramdaman yung hirap. Unti-unti nilang naramdaman yung panggigipit. Nagkaroon sila ng ginigipit sila ng mga Espanyol sa pagbabayad ng buwis, tapos nagrereklamo pa sa kanila yung mga magsasaka nila na pagod na kami, nahihirapan kami sa trabaho. So unti-unting nawawala yung mga lupain kasi hindi na sila nakakapagbayad ng buwis, so unti-unting kinukuha sa kanila yung kanilang mga lupain. Doon pa lang ramdam na ni Rizal yung presensya, yung paghihirap, yung effect. Doon pa lang naapektuhan na si Rizal mismo. Okay? Next naman, tatlo pala yun, galleon trade, pagpapataw ng buwis, at polo y servisyo. So yung polo y servisyo ay forced labor na tinatawag, yung pagpapatrabaho sa mga Indio nang walang bayad. Ito yung gumagawa sila ng mga infrastructures like simbahan, kalsada, tulay, schools, mga bahay, mga Espanyol, mga gusali, yan, nang hindi binabayaran. So kasama din yon sa economic context nung panahon ni Rizal. Next, social background. The Filipinos in the 19th century suffered from feudalistic and master-slave relationship by the Spaniards. Their social structure is ranked into three groups: highest class, middle class, and lowest class. Okay, so pag sinabi natin feudalistic or feudal system, ito yung social stratification or binibigyan ng label yung mga tao sa lipunan. O halimbawa, mayaman ka, dito ka kasama. Hindi ka mayaman, hindi ka rin mahirap, gitna ka lang, dito ka lang. Mahirap ka, wala kang kakayahang makapag-aral, makapagsuot ng mga magagandang damit, dito ka sa lowest class. Okay, so yun yung social stratification or binibigyan ng label yung mga tao sa lipunan. At highest class, middle class, and lowest class. So, ilagay ko dyan sila as pyramid. Piniramid ko. Pag ginamit natin yung pyramid, makikita natin na yung lowest class, yung bumubuo sa lowest class, sila yung mga, ang lowest class ang may pinakamalaking populasyon. Dahil kita mo naman sa pyramid, sila nasa baba yung pinakamalapad. Ibig sabihin sila yung pinakamalaking population noong 19th century. Middle class, sila yung nasa gitna, hindi masyadong
Hindi madami, hindi rin kaunti. Tamang dami. Highest class, sila yung mga nasa pinakataas, pero konti lang yung populasyon nila. Konti lang silang highest class doon. Okay? So, highest class. Pag sinabi natin highest class, sino yung mga nasa highest class? So, the people that belongs into this class includes the Spaniards, Peninsulares, and the Friars. They have the power and authority to rule over the Filipinos. They enjoy their positions and do whatever they want. So, sa highest class, Spaniards. Ang nasa highest class ay mga government officials. Okay? Mga namamalakad or namumuno sa Pilipinas noong 19th century at lahat ng yun ay mga Espanyol. Hindi lahat, pero yung mga nasa matataas na posisyon is mga Espanyol. Highest class sila. So, Spaniards. Pag sinabing Peninsulares, ano yung Peninsulares? Pag sinabi nating Peninsulares, sila yung full-blooded Spanish. Okay? Full-blooded Spanish that were born in Spain. Sila yung mga Espanyol na purong Espanyol na pinanganak sa Spain pero piniling manirahan dito sa Pilipinas. Sila yung mga purong Espanyol na pinanganak sa Spain na pumunta rito sa Pilipinas para dito magtayo ng negosyo at dito mamuhay. At kasi kapag Espanyol ka at pag purong Espanyol ka at pumunta ka rito sa Pilipinas, automatic madali na sa'yo na makakuha ng pwesto sa gobyerno. So, ang tawag sa kanila is Peninsulares and the Friars. Pag sinabi naman natin Friars, alam naman natin mga praile, paring Espanyol. Mga Friars, sila yung mga Friars. Alam naman natin na nung panahon ni Rizal, mataas ang tingin sa mga pare sa lipunan. Okay? Alam nyo naman yan na yan. Next, middle class. The people that belongs into this class includes the natives, mestizos, and the Criollos. Natives, pag sinabi natin natives, yung mga purong Pilipino, pero mayayaman. Sila yung mga mayayamang Pilipino. Mga Pilipinong may kakayahang makipagsabayan sa mga Espanyol, mga Pilipinong may kakayahang makapag-aral, mga Pilipinong natuto ng buhay Espanyol, mga mayayaman. Mestizos. Ang mestizos ay nahahati sa tatlong grupo or may iba't ibang uri ng mestizos. Mestizo de sangle. Ibig sabihin pag ikaw ay mestizo de sangle, ikaw ay isang Chinese Filipino. Pag sinabi namang ikaw ay mestizo de Española, ikaw ay Spanish Filipino. At pag sinabi naman na ikaw ay Tornatras, ikaw ay pinaghalong Spanish, Chinese, and Filipino. Sa madaling salita, ang mestizo ay mga Pilipino na may lahi or yung mga Pilipino na may breed. So, yun yung mga mestizos. Ulitin ko, mestizo de sangle, Chinese Filipino, mestizo de Española, Spanish Filipino, and Tornatras or mixed blood of Chinese, Spanish, and Filipino. So, yun yung mga nasa middle class, mga mayayaman, mga may lahi, mga may kaya. Middle class sila. Criollos. Sino naman yung mga Criollos? Criollos, other term for Criollos is insulares. Okay? Mas popularly known sila as insulares. So, kanina balikan natin yung Peninsulares sa highest class ha. So, sino naman yung mga insulares sa middle class? Yung mga insulares ay full-blooded Spanish din, pero dito lang sila pinanganak sa Pilipinas. Okay, so makikita natin yung discrimination sa pagitan ng Peninsulares at Insulares. Although hindi sila ganun dinidiscriminate, pero pag Insulares ka, although full-blooded Spanish ka, at dito ka pinanganak sa Pilipinas, middle class ka lang. Pero pag Peninsulares ka, full-blooded Spanish na pinanganak sa Spain, na pumunta rito sa Pilipinas, highest class ka. Okay? Yun yung pagkakaiba ng Peninsulares at Insulares. Pero, mayayaman din ang mga Insulares, kaya nga sila nasa middle class. Iba pa rin, mataas pa rin yung tingin sa kanila sa lipunan. Next, lowest class. This class includes the Filipinos only. So,
walang tao sa lowest class na hindi Pilipino, or walang tao sa lowest class na mixed lahi. Okay, walang class walang taong kasama sa lowest class na Chinese Filipino, Spanish Filipino, basta pure Filipino. Sila yung mga native Filipinos. Pero bakit may native sa middle class? So, ulitin ko, yung mga natives na nasa middle class, sila yung mga Pilipino na mayayaman, may sapat na kakayahan at ari-arian. Yung mga nasa lowest class, sila yung mga tinatawag nating Indios. Sila yung biktima ng forced labor or ng polo serbisyo. Sila yung tipong nilalatigo, pinapahirapan, inuutos-utusan ng mga Espanyol. Sila yung mga magsasaka. Sila yung nasa lowest class. Next, social structure. Okay, ito yung mas detalyado na part ng pyramid ng social structure. Peninsulares, in-explain ko na sa inyo yung mga peninsulares, kung sino sila. Makikita nyo din dyan yung insulares, Tornatras, Mestizo de Espanyol, Mestizo de Sangley. Pag sinabing Sangley lang, I forgot to mention earlier, pag sinabing Sangley lang, sila yung mga Chinese lang. Wala, kasi 'di ba, alam naman natin na yung mga Chinese andito na sila bago pa dumating tong mga Espanyol na to. Mga ngalakal to na Chinese na dito na nanirahan sa Pilipinas. So ang tawag sa kanila nung panahon ng mga Espanyol is Sangley. Pero kasama sila sa middle class. Nasa middle class sila. Pagdating ng Indio, Indio, full-blooded Austronesian, yung mga Filipino, full-blooded Filipino at Negrito, kasama na sila sa lowest class. Okay, Sangley hanggang Insulares, middle class. Peninsulares, upper class. Pag sinabing peninsular, kasi kaya hindi na dyan nilagay yung friar at saka Spanish officials, kasi lahat sila peninsulares. Lahat sila, under sila ng peninsulares. Yung mga friars na yan, mga peninsulares yan, mga full-blooded Spanish na galing Spain na pumunta rito sa Pilipinas. Okay, so yan, andyan sila, peninsulares. And other than that, pagdating sa social background, isama ko na din dito yung education ng panahon ni Rizal. So, alam naman natin na medyo, kasi social background Ano yung social background? Maliban sa social stratification, maliban sa pagbibigay ng label sa mga Pilipino kung saan kakabilang, sama na rin dito natin yung nangyayari sa society na edukasyon. Alam naman natin na hindi limited ang edukasyon nun sa Pilipinas. Inopen ng mga Espanyol na makapag-aral ang mga Pilipino, pero ang sentro ng curriculum nila ay nasa religion at wala sa science and mathematics. Okay? So, dun na sentro sa religion. At hindi ka pwedeng mag-aral kapag hindi mo kayang mag-aral. I mean, hindi ka pwedeng mag-aral kung wala kang kakayahang makapagbayad, or kung hindi ka mayaman, kung hindi ka nasa middle class. Kapag Indio ka lang, wala kang karapatang mag-aral. Okay, yun yung edukasyon na sinasabi natin sa panahon ng 19th century. Okay? So, dito ko na puputulin yung discussion natin. Sa sunod na yung political background or political context. Ito muna. Basahin nyo for more readings, for more info yung sinend ko, and intindihin nyo to, cause after nung next nating 2 topics pa, so 2 subtopics nito is magbibigay ulit ako ng papasagutan sa inyo. Okay? That's all for today, and good luck everyone, and keep safe always.